Isang pinagpalang araw sa lahat. Ngayon ay isang panibagong hakbang na naman sa pananaliksik ang bibigyan natin ng tuon. At ito ay may kinalaman sa hakbang matapos ninyong maisulat yung thesis na pahayag ninyo sa inyong pananaliksik. At ito ay pumapatungkol sa pagbuo ng tentatibong balangkas at konseptong papel. Alam kong yung terminong konseptong papel ay hindi na bago sa inyo sapagkat atin itong nabigyan ng pahapyaw na talakayan nung huling linggo ng inyong asignaturang KPWKP. So ngayon ay babalik tanawan lamang natin kung ano yung mga bahagi ng konseptong papel, ano yung dapat na nakalagay at nakasulat sa nasabing papel na ito at bibigyan natin ng mas tuon yung pagbuo ngayon ng tentatibong balangkas ninyo. Para saan nga ba yung tentatibong balangkas na ito sa inyong pananaliksik? Pero bago yan, alam natin na yung arkitekto ay siyang nagpaplano sa pagbuo ng gusali at pagbuo ng mga bahay, pagdidesenyo, kumbaga. And may tinatawag silang blueprint kasi yung blueprint na iyan, yan yung nagsisilbing plan nila. Yan yung nagsisilbing plano nila kung paano maisasakatuparan yung proyekto na ginagawa nila. Kung sa kanila may blueprint, sa manunulat, tinatawag natin siyang balangkas. Okay? So, balangkas yung sa mga manunulat. Para saan yung balangkas? Sinasabi yung balangkas, nakakatulong siya sa manunulat na maging maayos at organisado ang kanyang isusulat mula sa simula hanggang sa wakas. Yan naman talaga yung tungkulin o ginagawa or gamit ng isang balangkas. Sa English pa nga, tawag natin yan ay outline. So, yung outline, ang siyang nagbibigay direksyon, nagbibigay sa atin ng gabay kung paano ma-organisa at maiaayos ang mga datos, ang mga impormasyon na nais mong ipasok sa iyong sulatin. Now, bakit nga ba sinasabing mahalaga yung ano yung gamit ng pagsulat ng balangkas kung gayon ay maaari rin lang naman natin na isulat na agad-agad yung nasabing sulatin, di ba? So, nagbanggit ngayon or ilan to sa mga gamit kung bakit nga ba nagsusulat ng balangkas ang isang manunulat. Una, higit na nabibigyang diin ang paksa. Obviously, kapag may balangkas ka, alam mo kung paano mapapasukan ng mga suportadong detalye yung iyong paksa. Kalawa, nakapagpapadali sa proseso ng pagsulat. Kasi hindi ka na maghahanap ng iba pang mga ipapasok mo sa iyong sulatin sapagkat may plano ka na, may daloy na ang sulatin na isusulat mo. Dahil nakatutukoy ng mahihinang argumento. Kung may mga bahagi man na kailangang pang mas paigtingin, nakikita agad kasi may balangkas ka na. And lastly, nakatutulong maiwasan ang writer's block. Ano nga ba yung writer's block? Yung parang bigla-bigla ka na lamang nabablanko kung ano nga ba yung isusulat mo. Lalong-lalo na sa pagsisimula ng pagsulat mo ng isang sulatin. Diba? May mga bahagi talaga, may mga pagkakataon talaga na hindi natin maiwasan na mag-isip tapos walang pumapasok sa utak mo na ideya para maisulat mo sa iyong sulatin. So, kumbaga, yan yung writer's block. Now, bigyan natin ng tuon ngayon or ipasok natin yung terminong balangkas sa pananaliksik. May tinatawag tayo ngayon na pansamantalang balangkas o tentatibong balangkas. So, ano yung pansamantalang balangkas na ito? Ano yung kanyang ginagawa or bakit nga ba nagsusulat ng isang tentatibong balangkas sa isang pananaliksik? Okay, so ang isang balangkas ay naglalarawan ng pangunahing ideya at mahalagang bahagi ng sulatin
at kung paano nagkakaugnay-ugnay ang mga bahaging ito. Right? Sumusulat ng balangkas, again, dahil nais mong maorganisa yung mga ideya, yung mga impormasyon na ipapasok mo sa iyong sulatin. Ito na ngayon ay may patungkol sa inyong pananaliksik. Paano ninyo oorganisahin yung ideya, yung datos na nakalap ninyo para mabuo yung inyong pananaliksik. Na gumagawa ng tentatibong balangkas upang maiayos ang mga ideya na nakuha mula sa mga sanggunian. Ito na yung nabanggit ko. And mapapadali ang pagsusulat sapagkat magsisilbing gabay na siya sa direksyon na patutunguhan ng inyong pananaliksik. Okay? So, more or less, pagkatandaan lamang na sa pagsasagawa ng pansamantalang balangkas, mahalagang ikonsidera ang pagiging maayos ng daloy ng bawat bahagi. Okay? Dapat maayos. Sa simula pa lang ay mahalaga na binuo mong matibay ang pahayag ng thesis kasi dito ihahanay o kumbaga ia-align ang iba pang bahagi o nilalaman ng balangkas. Kaya nga, unang hakbang is yung pagbuo ninyo ng inyong thesis na pahayag. Kasi matapos mong mabuo yung thesis na pahayag ninyo, magsusunod-sunod na maglilitawan kung ano yung kailangan mong ipasok na datos at impormasyon sa inyong pananaliksik. Okay? So, pakatandaan yan. Now, balikan natin yung kahalagahan kung bakit nga ba bumubuo tayo yung isang manunulat ng tentatibong balangkas. Bakit nga ba? Kailangan nga ba na bumuo tayo ng tentatibong balangkas kung gayon ay maaari lang naman na pinal na papel na agad-agad yung siyang isusulat natin. Again, bumubuo tayo, sumusulat tayo ng tentatibong balangkas, temporary outline, kasi nagsisilbing gabay ito sa proseso ng pagsulat. Guide, kumbaga. Dalawa, nakatutulong ito sa paghahanay ng mga ideya sa loob sa lohikal na ayos. When you say lohikal na ayos, tama yung pagkakaugnay-ugnay ng bawat detalye, ng bawat datos na siyang isinali mo, ipinasok mo sa iyong sulatin. And then, nagpapakita ito ng ugnayan ng mga ideya sa loob ng sulatin. Kaugnayan pa rin sa ikalawang kahalagahan. And then, nakabubuo ng maayos na pangkalahatang pananaw ng sulatin. And lastly, natutukoy ang hangganan ng bawat ideyang nakapaloob sa bawat pangkat. Kumbaga, hindi ka na liliko pa sa iyong landas sapagkat may gabay ka na. May tentatibong balangkas ka na siyang nagsisilbing gabay mo para matukoy mo talaga kung ano yung magiging hangganan ng iyong isinusulat, lalong-lalo na sa inyong pananaliksik. So, paano bumuo ngayon ng isang balangkas? Alam ko na miss kung bakit kailangan namin bumuo ng balangkas. Paano nga ba bumuo ng isang balangkas? Or yung kahalagahan, alam niyo niya, and then kailangan ninyong gumawa ngayon or sumulat ngayon ng balangkas. Narito yung hakbang kung paano ninyo mabubuo yung balangkas ninyo, lalong-lalo na sa inyong pananaliksik. Una, balikan ang thesis na pahayag upang magabayan ang mananaliksik o manunulat sa mahalagang impormasyon na kailangan lamang tutukan. Okay? Kaya unang ginagawa, sinusulat, tinutukoy yung thesis na pahayag. Siya yung nagsisilbing unang ideya ninyo para sa pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon sa inyong ginagawa o isusulat na balangkas, tentatibong balangkas. Sunod, tukuyin ang inaasahang babasa at gagamit ng resulta ng pananaliksik. Hindi na kailangang isali ang mga kaisipan o ideya na hindi naman ganap na nauunawaan ng babasa o makapagdudulot lamang ng kalituhan. So, you identify kung sino-sino nga ba yung mga makakapagbasa ng inyong pananaliksik.
Tama nga ba na gamitin ninyo yung mga terminolohiyang ito o hindi? So, dapat matukoy kung sino yung mga aasahang babasa or gagamit ng resulta ng pananaliksik. Pagkatapos niyan, talakayin ng husto ang paksa ng saliksik. Balikan ninyo kung ano yung pinakapunto na nais ninyo sa inyong pananaliksik. Mag-focus sa ideya o paksang may kinalaman sa nais mong bigyan diin. Kung nais ninyong bigyan ng diin is yung impluwensya o di kaya epekto ng paksang iyan, dyan lamang kayo. Bigyan ng focus yung ideya na nais ninyong palutangin sa inyong pananaliksik. Matapos niyan, pag-isipang mabuti ang paksang sinasaliksik. Ilista ang lahat ng ideya na nais ilakip sa inyong sulatin. Magagamit ninyo yung hakbang na ito kapag bubuo na kayo ng inyong RRL, yung kaugnay na pag-aaral at literatura sa Pilipino. Pagkatapos ng hakbang na iyan, organisahin at pangkatin ang mga ideyang magkakaugnay. Pagkatapos maorganisa, matapos mapangkat, ayusin at ihanay ang mga material mula sa pangkalahatan patungo sa abstraktong konsepto, patungo sa konkretong ideya. Okay? So, yung mga konsepto na kung saan kailangang mas maipaliwanag kasi kailangan kumbaga maipalitaw kung yung konkretong ideya niya. Ano yung pinakapunto? Yung makikita talaga. And lastly, lagyan ng pangunahin at pantulong na kaisipan. Yung mga ideya ninyo. So pangunahin, maya-maya ay makakita kayo ng halimbawa ng isang balangkas. Pagtuunan natin ngayon yung uri ng balangkas. So may mga uri ng pagbabalangkas. 3 sila, balangkas na papaksa, balangkas na pangungusap, and balangkas na talata. Madali lamang siyang matukoy sapagkat nasa pangalanan niya kung ano yung kanyang paraan ng pagbabalangkas. Kapag sinabi natin papaksa, yung ideya ay nakahanay sa pamamagitan lamang ng susing salita, mga keywords lamang yung kanyang pamamaraan ng pagbabalangkas. Sa balangkas na pangungusap naman, yung pagkakasunod-sunod ng ideya ay nasusulat sa pangungusap. So whole sentence, ang pangunahing ideya, whole sentence, or yung buo, kumbaga yung pangungusap, and then yung mga sumusuportang ideya, buo rin yung pangungusap. Sa balangkas na talata, ito naman yung mahaba-habang balangkas na siyang ginagawa. Kasi talata na siya, paragraph na siya. Balangkas na pinahahayag sa pamamagitan ng talataan. Hindi lamang isang pangungusap bagos lipod ng pangungusap. So, una, keywords lamang. Yung pagbabalangkas nila is keywords. And then, may iba na ang ginagamit is pangungusap, yung pangunahin, yung dalawang, yung sumusuportang ideya, pinapangungusap. May iba naman na ang pangunahing ideya ay buong talata, and then yung mga sumusuportang ideya, mga buong talata din. So, yung balangkas na talataan na ito, hindi natin siya masyadong magagamit kumbaga sa isang gawain na kung saan nangangailangan ng madaliang pagbuo ng isang balangkas. Siguro yung balangkas na papaksa, madali lamang siya kasi mga salita lamang, mga susing salita lamang yung siyang ilalagay ninyo. So yan yung mga uri ng balangkas. Kung may uri, may anyo naman ngayon. So may dalawang anyo yung balangkas. At una rito is yung balangkas na gumagamit ng titik at bilang. So, malalaman nyo agad siya na anyo ng balangkas siya na gumagamit ng titik at bilang sapagkat yung makikita ninyo sa pagbabalangkas niya is yung titik at yung bilang lamang. Kumbaga, gumagamit ng numerong Romano para sa pinakamataas na antas
na balangkas. So meaning, ito, numerong Romano. And then, yung malalaking titik bilang pananda para sa susunod na antas o yung susuportang ideya dito sa pangunahing ideya na ito. Unang pangunahing ideya. So, ito yung titik A, yung malalaking titik na ito, ang siyang pananda sa sunod na antas. And then, numerong Arabic naman para sa ikatlong antas. So, narito yung numerong Arabic, yung bilang 1 dito at yung bilang 2. So, yan yung ikatlong antas. Unang sumusuportang ideya sa B and then dalawang sumusuportang ideya sa B. At maliliit na titik sa ika-4 na antas. So, after sa Arabic na numero, yung susuportang ideya naman niya is nasa maliliit na titik. So, pakatandaan yan. So, Roman numeral, and then malalaking titik, pagkatapos Arabic na numero, and then maliliit na titik. Okay? So, yan yung balangkas na gumagamit ng titik at bilang. Iba naman yung balangkas na decimal. Sa balangkas na decimal naman, gumagamit siya obviously ng mga numerong Arabic bilang pananda sa iba't ibang antas ng balangkas. So, madali lamang siyang matukoy sapagkat numerong Arabic lamang yung kanyang ginagamit. Halimbawa, yung numerong Arabic na 1 bilang unang pangunahing ideya. Tapos may sumusuportang ideya sa kanya, yung Arabic 1.1 and then 1.2, 1.3. Tapos, kung may sumusuportang ideya pa ito, ay nagkakaroon ngayon ng iba pang pagdedesimal para bilang pagtukoy sa nasabing sumusuportang ideya. So, yung sumusuportang ideya sa 1.2 ay magiging 1.2.1. And then, kung may kalawa pa, 1.2.2. And then, kung may kasunod pa, 1.2.3, 1.2.4. So, yan lang. Decimal, yung magiging palatandaan. And then, kung may sumusuportang ideya pa ito, magiging ano na siya? 1.2.1.1. So, 1.2.1.2. So, yan lamang yung magiging daloy na isang balangkas na decimal. May ipapakita akong halimbawa sa inyo ng isang pagbabalangkas. So, ito ay isang simpleng pag-aaral. Well, yung nais lamang alamin ng pag-aaral na ito is paano ginagamit ang e-textbook sa loob ng silid-aralan. Pansamantalang balangkas lamang nila ito. So, una, yung introduction. Itong, kung mapapansin ninyo, ito ay isang anyo ng balangkas na gumagamit ng titik at bilang. So, basically, yung Roman numeral dito and then yung sumusuporta bilang malalaking titik. Kung may susuporta pa dyan is yung Arabic na number and then kung may susuporta ay yung maliliit na titik. So, sa introduction nila, inihanay nila dito yung magiging daloy ng kanilang pag-aaral, paunang kaalaman o background sa paggamit ng e-textbook sa silid-aralan, and then yung layunin ng pag-aaral, pahayag ng thesis, mga tanong na naisagutin ng mga papel, kahalagahan ng pananaliksik, lawak at delimitasyon ng papel, and so on. So yan yung parang pansamantalang balangkas nila. May iba naman na ang gamit is buong pangungusap. Ito ay halimbawa to ng uri ng balangkas na papaksa. Mga keywords lamang to. Hindi siya isang buong pangungusap talaga na ginagamit. Bawat bahagi, bawat antas ng nasabing balangkas. Okay? So more or less, yan yung paggawa ng isang pansamantalang balangkas. Dumako tayo ngayon. Kasi ito, yung pansamantalang balangkas na ito, iuugnay natin siya sa paggawa ninyo, pagsulat ninyo ng inyong konseptong papel. Right? So, yung konseptong papel na siyang naisulat ninyo last time ay may balangkas din kayong sinunod. So, balikan natin ngayon. Since ito ay pahapyaw ko ng natalakay,
balikan lamang natin. I-refresh lamang natin sa inyong mga isipan kung ano yung bahagi ng isang konseptong papel. Paano siya isinusulat. Okay? Okay. So, ito yung naipakita ko sa inyong konseptong papel. Talakayan hinggil sa konseptong papel. Tama ba? So, pagbuo ng isang konseptong papel. Bakit o ano nga ba yung konseptong papel? Again, ito yung isang kabuuan ng ideyang nabuo mula sa isang gawaing balangkas o framework ng paksang bubuuin. Pag sinabi nating nabanggit yung framework, ito yung pinaka-struktura o pinakabuo ng isang ideya na tumatalakay sa nais, patunayan, linawin o tukuyin. Now, may mga bahagi ang isang konseptong papel. Sa bahaging na ibigay ko sa inyo, sinalihan ko ng mga sanggunian. Kasi naniniwala ako na ang sa bahaging rational ninyo, may mga datos or di kaya mga impormasyon talaga kayong makukuha mula sa internet bilang suporta sa inyong argumento. Kasi mahalaga yung pagsuporta sa argumento na sinasabi ninyo. Okay? Again, let's run through kung ano yung nakalagay sa bawat bahagi na ito. When you say rational, dito, taglay niya yung pinagmula ng ideya o kung bakit napili ang isang paksa. Kumbaga, yung kabuluhan at kahalagahan ng naturang paksa o pag-aaral ay inilalahad dito sa bahaging ito. Okay? So, siya yung pinagmula ng ideya. Masasabi natin, makikita natin kung ano yung kumbaga, yung rational, yung introduction, kung bakit yan, yung paksa ninyo, yan yung nais ninyong pag-aralan. So, naibigay kong halimbawa, ito, yung paksang information technology, daan sa makabagong panahon. So, nariyan yung halimbawang rational ng nasabing paksa. So, konti lamang siya. Since ito ay maituturing natin na balangkas lamang ng nasabing, masasabi natin kasi na yung konseptong papel, yan yung pansamantalang or proposal na papel ninyo para sa isasagawa ninyong pananaliksik. Pero siguro hindi na natin to mapagdadaanan, direkta na tayo dadako kumbaga sa inyong pananaliksik since nasubukan nyo namang gumawa nito. Kasunod is yung layunin. And when you say layunin, nakikita dito yung hangarin o pakay ng pag-aaral na nais matamo ng napiling paksa. Maaring ito ay pangkalahatan or di kaya iyak. General or yung specific. Pangkalahatang layunin, ipinahayag na to ang kabuang layon nais gawin, mangyari o matamo ng pananaliksik. Sa tiyak na layunin naman, ipinapahayag nito yung espesipikong pakay ng pananaliksik sa paksa. Okay? So, maaaring yung dalawa ay mailagay sa inyong layunin. Yung pangkalahatan and then yung espesipikong layunin. So, yung paksa, wikang Pilipino sa larangan ng text messaging. Yung layunin niya kung bakit nais niya pag-aralan yan, malalaman ang tungkuling ginagampanan ng wikang Filipino sa larangan ng text messaging. And then yung mga tiyak na layunin ng papel na ito ay ang mga sumusunod. Natutukoy yung lawak at hangganan ng paggamit ng Pilipino sa larangan ng text messaging. May bibigay yung paraan ng paggamit ng mensahe sa Pilipino gamit ang text messaging. And then nailalahad ang implikasyon ng pagpapaikli ng pahayag sa Pilipino gamit ang text messaging. So, ilan lamang yan. Kung halimbawa, epekto, yung nais ninyo, natutukoy ang epekto and such ng ganitong paksa. So, maaari. Yan yung magiging layunin ninyo. Kasunod na bahagi is yung metodolohiya. Metodolohiya, may kaugnayan siya ngayon sa paraan kung paano ninyo makukuha yung datos at sa inyong naging
interrogasyon na itanong ko to sa inyo kung paano ninyo kukunin yung mga datos ninyo, anong metodolohiya yung gagamitin niyo, ano yung pamamaraan na gagamitin ninyo. And ang ilan ay nakasagot ng tumpak, ang ilan naman ay medyo paligoy-ligoy. So, balikan natin, ano yung metodolohiya? Ito yung dito natin makikita yung paraan, technique, yung pamamaraan, yung method na ginagamit para makuha yung datos. At naitanong ko rin kung anong uri ng datos yung mas pagtutuunan ninyo. So, quali ba, quanti ba? So, yan. And then, narito rin yung pagsusuri ng piniling paksa sa pananaliksik. Maari rito sa metodolohiya, mailahad ninyo yung kung ano yung pamamaraan na gagawin nyo, ano yung technique o yung method. Yung survey ba, questionnaire, may nagsabi sa akin, survey, questionnaire, and then mga case study, observation, panayam o interview, at iba pa. So yung case study at yung observation, ano siya, pangmatagalan na pananaliksik siya. Hindi siya para lamang sa mga madalian na pananaliksik na pagsasagawa. Lalong-lalo na sa atin, tayo ay may limitadong mga araw lamang para maisulat ito at mabuo ito. So, hindi natin kailangan gamitin ang ganyang uri ng pagkuha ng datos. And kung magsusuri naman, magagamit ang paraang empirical, komparatibo, interpretasyon o pagpapakahulugan. Okay? So, depende lamang sa kung ano yung kaligiran, yung nature ng inyong ginagawang pananaliksik. So, halimbawa, rito, ito. Mga dinaranas na mga estudyante ng ika-10 baitang sa St. Bernadette ng Divine Life Institute of Cebu sa pagliban sa klase. And ito ay ang kanilang naging metodolohiya dito ay pagpapakalat ng talatanungan. So, ipinaliwanag nila kung paano nila kukunin, i-gather yung datos na kailangan sa kanilang pananaliksik. Okay? And then, ika-4 na bahagi ng konseptong papel is yung ilalahad sa bahaging ito, yung inaasahang bunga na. So, nilalahad sa bahaging ito yung resulta ng isinasagawang pananaliksik. And maaaring banggitin dito ang mga idinagdag gaya ng appendix. So, narito yung halimbawa ng inaasahang bunga. So, dinaranas ng mga estudyante, same with the first sample. Tapos, yung inaasahang bunga nila dito, isang papel na ito ay isang panimulang hakbang pa lamang patungo sa pagpapalalim ng kaalaman sa mga dinaranas ng mga estudyante sa kanilang pagliban sa klase. Ang papel ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon na makatulong sa pagbabawas ng bilang ng mga estudyanteng lumiliban sa kanilang klase sa pamamagitan ng pagsasagawa ng grupo ng mananaliksik ng isang programa o oryentasyon tungkol sa magiging epekto kung ang isang estudyante ay magpapadala sa kanyang pagliban sa klase. Ang lahat ng mahalagang impormasyong nakalap ay isasaad at ilalathala ng mga mananaliksik. So basically, may na-foresee sila na mangyayari sa kanilang pananaliksik matapos nilang ma-gather yung kanilang pananaliksik. At yung idinagdag na bahagi ko rito sa inyong konseptong papel, well actually sa isang konseptong papel, hindi naman talaga kailangan na naroon yung sanggunian. Pero para sa akin, mahalaga na mailathala at mailagay ninyo kung saan ninyo kinuha yung mga sanggunian para sumuporta sa inyong argumento mula sa naisulat ninyo sa inyong rational, sa introduction ninyo. So, obviously, sa sanggunian, nandiyan yung mga ginamit ninyong or kinuha, o kung saan ninyo kinuha yung mga sanggunian, yung mga datos na inilahad ninyo sa nasabing konseptong papel. More or less, yan yung natalakay natin noon sa hinggil sa konseptong papel. Now, mabibigay ako ngayon ng isang halimbawa buong konseptong papel, daloy ng buong konseptong papel. So, eto yung buong daloy, buong flow ng isang konseptong papel.
na ginawa ninyo noong asignaturang KP, right? So, again, yan. Ito ay ang cover page. Nakikita yung pamagat and then ano siya, anong requirements siya, and then sino yung nasumiti, and sino yung pinagsumitihan. And then yung taon and yung petsa. Kung kailan na ipasa. And yan. Nariyan yung pamagat. And then, kasunod niyan is yung rational na. So, sa rational, nagbanggit na rito ng mga tao na siyang susuporta sa kanilang argumento sa pananaliksik. Lalong-lalo na yung thesis ng kanilang pananaliksik. So, rational. Okay? So, ganyan kahaba yung naging rational nila. Aside sa ito ay double spacing, which is, yan naman talaga yung format ng isang konseptong papel ng pananaliksik mismo. So, ganyan siya kahaba at maraming mga tao na siyang naisali nila sa naging pananaliksik na ito. Sa rational pa lamang nila alone. So, yan, yung rational nila. And then, kasunod na isinilaysay nila is yung layunin ng papel. Yung layunin, kung bakit nila pinag-aaralan yan. So, and then, pagkatapos, isinalaysay kung ano yung metodolohiya, and makikita yung inaasahang bunga. So, isinalaysay din. And dahil nga, marami silang nabanggit na mga tao dito na siyang pinagkunan nila ng kanilang ideya bilang pansuporta sa kanilang argumento, nasa sanggunian makikita kung saan nila kinuha yung kanilang ideya. So, medyo marami-rami silang pinagkunan. Kahit ganoon lang kaiklo natin masasabi yung kanilang rational. Pero marami silang naipasok na sanggunian. Marami silang nasa liksik ng sanggunian. And more or less. That's it para sa konseptong papel. Now, nais kong iwanan sa inyo yung katagang ito. Ang balangkas ay isang mahalagang gabay sa proseso ng pagsulat. And now ay nakita ninyo yung kahalagan ng pagsulat ng balangkas. Ito'y umaalalay sa atin. Ito yung gumagabay para mas maging mapadali yung pagsulat natin ng mga sulatin. Kumbaga, lalong-lalo na yung pagsulat ninyo ng inyong papel pananaliksik or sulating pananaliksik. Kung may mga katanungan kayo, huwag mahiyang i-inquire sa akin to at sa abot ng aking makakaya ay sasagutin ko yan. Okay? So, that's it para sa talakayan natin hinggil sa pagbuo ng tentatibong balangkas at sa pagsulat ng inyong konseptong papel.